Yun lang ang tanging impormasyong nakalap ko tungkol sa kanya. Mahinahong bitaw ng salita ni Ace matapos isalaysay ang lahat sa mag-asawa. Lahat ng impormasyong nakuha niya. Dahilan para mapatango si Mr. at Mrs. Armstrong sa kanya. Na para bang kontento na ang mga ito sa sinabi niya. Kung ganon, salamat Ace ha. Kaya dahan-dahan ay lumingon si Mr. Armstrong sa asawa. Na ngayon ay bumuntong hininga bago magsalita. Anong plano mo ngayon ha? Ngayong may kaunting alam na tayo tungkol sa kanya. Sa kung anong buhay meron siya. Tatanggapin mo pa din ba siya para kay Kath? May anak na yung assistant sa ibang babae, di ba? At paano kung wala kayong dapat na ipag-alala kay Carlos? Base sa mga nalaman ko tungkol sa kanya ay mabuting tao naman siya. Tinanong ko pa nga ang mga kapitbahay niya pero ni isa walang nagsabi ng masama sa kung anong ugali meron siya. Lahat sila pinatunayan na mabait siya. Mag-isa niyang binuhay ang sarili niya nang mawala ang mga taong umampon sa kanya. Umampon? Bakit? Wala na ba siyang mga magulang ha? Kunot noong tanong ni Mrs. Armstrong na ikinatango ni Ace sa harapan niya. Sa sinabi nga ng mga napagtanungan ko ay nakita lang daw siya ng asawang umampon sa kanya na duguan sa kalsada. Kung di sila nagkamali ang edad niya noon ay 5 or 6 na taon pa lang yata siya. Nasangkot sa isang aksidente at tinakbuhan lang nung nakabangga sa kanya. Mabuti na lang at dinala siya sa hospital ng mag-asawa. Pero nang magising ay wala nang maalala. Walang anak yung mag-asawa kaya naisipan nila na ampunin siya. At inangkin na sariling anak nila. Ngunit pagkalipas ng 10 taon ay ang mag-asawa naman ang naaksidente at nabangga. Sa kasamaang palad ay di nakasurvive yung dalawa. Kaya naiwan na naman siyang mag-isa. Di maiwasan ni Mrs. Armstrong ang paglaki ng kanyang mga mata nang marinig ang naging sagot ng tauhan sa kanya. Biglang nakaramdam ng awa. Ganon na din si Mr. Armstrong na nakikinig lang sa eksena. Ganon pala ang pinagdaanan ni Carlos noong bata pa siya. Hindi pala madali at napakahirap lalo na't sa ganoong edad niya. Saka mag-isa niya ngayong binubuhay ang anak niya. Anak! May anak na siya. Muli ay tumango si Ace at sinabing, may anak na siya. Naalala niyo yung bata sa litrato, di ba? Anak niya yun sa unang girlfriend niya. Saglit ay nagtinginan ang mag-asawa. Pero wala na sila ng babaeng yun sa kadahilanang iniwan siya. 1-year-old pa lang daw yung bata nang ipagpalit siya sa iba. In short, ang lupit ng tadhana sa kanya. Simula noon ay si Carlos na lang ang nag-alaga at bumuhay sa anak niya. Paanong nagkaroon siya ng anak sa unang girlfriend niya parang babae din naman siya. Takang tanong ni Mrs. Armstrong na mahinang ikinatawa ng tauhan talaga. Nakalimutan kong sabihin na intersex pala siya. Kaya niyang bumuntis ng babae ko. Naising niya. Napalunok Mrs. Armstrong nang may mapagtanto siya. Ang anak niya. Yun ay dahil naalala niyang nabanggit ni Ace nung una na sa assistant umuwi si Catherine. Paano kung mabuntis din niya yung anak natin? Di pa man natapos ni Mrs. Armstrong ang sasabihin pa sana nang mapaubo ang asawa. O okay ka lang ba? Sabay himas sa likuran nito nang may pag-aalala. Bago tumugon ay pinakalma muna ni Mrs. Armstrong ang sarili dahil parang aatakihin siya. Mamamatay ako ng maaga. Huwag ka namang mangbibigla. Di pa ako handang ibigay sa Carlos na yun ang nag-iisa kong prinsesa. Di pa nga natin siya na-meet, hindi ba? Kahit na sinabi ni Ace na mabuting tao siya, ay gusto ko pa din ang kilalanin muna siya. Ibig sabihin tanggap mo siya para sa anak natin ha? May kasamang ngiting tanong ng asawa na ikinanguso niya. Kung gusto siya ni Catherine ay wala na akong magagawa. Isa lang naman ang mahalaga sa akin at yun ay ang ikakasaya ng mahal nating prinsesa. Nang may bitawang salita si Mrs. Armstrong dahilan para mabigla uli siya. Imbitahin kaya natin sila? Nang makilala na natin si Carlos. Ayon na panganga. 6:00 na ng hapon. Love, sigurado ka na bang ipapakilala mo na ako sa mga magulang mo ha? You know, kinakabahan ako talaga. Makakauwi pa naman ako ng buhay, di ba? Di ba may Kath? Nakangusong tanong ni Carlos na halatang kinakabahan na.
Yung itsura ay parang bata na may malaking kasalanang nagawa. Di tuloy alam ng CEO kung maaawa o matatawa ba. Ito kasing girlfriend niya ay kaunti na lang maiiyak na ata. Hep-hep, saan ka pupunta? Pigil ng mapansing tatakasan na. Hinawakan ang braso at hinila. Naiihi kasi ini. Huwag ka nang magpalusot pa. Tinaasan ng kilay na ikinakamot batok nito sa eksena. Kahit alam naman nating walang Makati talaga. Sila mom ang nag-imbita kaya dapat ay siputin natin sila. Alam kong natatakot ka. Pero kung talagang mahal mo ako ay haharapin mo sila mommy at daddy, hindi ba? Patunayan mo na kaya mo akong ilaban, Carlos. Ang kaninang kinakabahan at takot na mukha ng assistant ay tila napalitan ng tapang sa narinig niya. Tuwid na hinarap si Catherine sabay sabing, "Siyempre ilalaban kita. Nasaan na ba yung mga magulang mo at nang maharap ko na sila? Tara na." Sa pagkakataong to ay siya naman ang humila sa girlfriend niya. Akala mo naman kung sinong tigasin ha? At lalabas na sana ng biglang. Hoy, nakalimutan mo bang may anak ka? Katok sa ulo na ikinadaing niya. Aray! Nakasimangot na liningon si Kath. Nasa kwarto pa si Baby Aya. Nang mapagtantong nasa kwarto pa nga ang bata. Nga pala. Muling napakamot at nagmadaling tumakbo para puntahan ang anak nila. Ewan ko sa iyo, Carlos. Hindi naman siguro halatang kinabahan ha? Iling-iling na bulong ng CEO sa kinilos ng assistant niya. Mahinang natawa. Kasalukuyang nasa hapagkainan na ang mag-asawa at sininyasan na maupo si Catherine kasama si Carlos at Aya. Pumagna ang CEO sa dalawa. Nakangiti lang ang bata habang halatang kinakabahan naman ang dada niya. Ikaw pala si Sarocha. Walang ekspresyon sa mukhang tanong ni Mr. Armstrong na ikinatango ng assistant sa kanya. Opo, ako po si Sarocha. Kinakabahang tugon nito na ngayon ay di makatingin ang diretso sa kanila. Kaya si Catherine ay dahan-dahan na hinawakan ang mga kamay ng girlfriend sa ilalim ng mesa. Para pakalmahin ito, di ba? Halos kasi manginig na. Dahilan upang mapalingon si Carlos sa kanya. It's okay, Sarocha. Kapag nakasurvive ka, may reward ka. Mahinang bulong niya. Nasabihin na lang nating ikinapula ng assistant kahit kinakabahan pa din talaga. Baka nakakalimutan niyong nandyan pa ang mag-asawang Armstrong, ha? Ahem. Pagkuha ni Mrs. Armstrong sa atensyon nila. Sabay na napalingon tuloy ang magjowa. Kain na. Baka kasi lumamig na. At sinimulan na nga ang hapunan nila. Gusto mo nito, Baby Aya? Turo ni Kat sa ulam na nasa harapan niya. Pansin niyang kanina pa tinitingnan ng bata pero tila nahihiya lang na kumuha. Pwede ba, Mama? Nang marinig ang tawag kay Catherine ay di maiwasang manlaki ang mga mata ng mag-asawa. Nagtinginan pa. Na para bang na-shock at di makapaniwala sa narinig nila. Mama! Mama na pala ngayon ang nag-iisang prinsesa nila? Sino bang nagsabi na hindi, ha? Sa walang pagdadalawang isip ay sinubuan ng CEO ang anak niya. Masarap ba? Nakangiting tanong na ikinatango ni Aya sa kanya. Siyempre naman, Ma. At nagpa-cute na nga. Sa halip na magsalita ay napagigil na lang si Kath. Pinisil-pisil ang pisngi ng bata. Ouch, Ma. Mumuso pa. Ang cute-cute kasi ng baby ni Mama. Muling nagtinginan ng mga tinging sila lang nakakaalam si Mr. at Mrs. Armstrong sa eksena. Siyempre napansin yon ni Catherine. Na naging dahilan upang sekretong mapailing siya. Habang si Carlos ay tahimik na pinagmamasdan ang mag-ina niya. Nang mapagtantong hindi pa pala kumakain ang kasintahan sa kadahilanang nakatuon ang atensyon sa anak nila. Mailove, kain ka muna. Nilagyan ng pagkain ang plato ni Kath. Maanghang ang mga putahing nasa harapan niya, kaya di siya doon kumuha. Alam niya kasing hindi kumakain ng maanghang ang CEO sa tabi niya. Kahit nahihiya ay kumuha siya ng ulam na nasa harapan ni Mr. Armstrong talaga. Para lang ilagay sa plato ng mahal niya. Sa ganoong kilos ay di niya namalayang napapangiti na pala ang mag-asawa. So alam niyang hindi kumakain ng maanghang ang prinsesa nila, ha? Plus point sa Rocha. Kain na. Ulit ng assistant nang hindi man lang ginagalaw ni Catherine ang pagkain na nilagay sa plato niya.
Imbes na sumunod ay gumuso lang ang CEO na halatang may gustong ipahiwatig sa kasintahan niya. Hindi naman ganun kamanhid si Carlos para hindi magets yun, di ba? Ayon sinubuan ang mahal niya. Gaya ng ginawa nito kay Baby Aya kanina. Ay ganun pala. Kailangan may taga-subo talaga. Kung magtatanong kayo malamang ay abot taingang nakangiti na si Kath. Yung parang nanalo sa loto dahil napagbigyan sa gusto niya. Kaya mahal kita. Kumindat pa. Gusto nang lumandi ha. Nakalimutan na namang nandyan pa ang mga magulang niya. So anong relasyon meron kayo ng mahal naming prinsesa ha? Sa pagkakataong to ay nasa living room na sila. Nang marinig ang tanong ni Mr. Armstrong ay napalingon ang lahat kay Sarocha. Si Catherine na hinihintay ang magiging sagot ng kasintahan niya. Si Mr. Armstrong na umaakting na nakataas kilay na. At ang batang may padasal na nalalaman pa. Akala mo naman sasagot ng final question sa Miss Universe ang dada niya. Kahit kinakabahan ay talagang buo na ang desisyon ni Carlos na ilaban si Catherine. Takot man sa mag-asawa pero mas natatakot siyang mabigo ang kasintahan niya. Kaya tutuparin niya ang sinasabi niyang lalaban siya. Gustong patunayan ang laki ng pagmamahal niya. Girlfriend ko po siya. Kaya nais kong hilingin sa inyo ang kalayaan na mahalin, alagaan at paglingkuran siya. Alam ko kung gaano niyo kamahal si Catherine. At pinapangako kong respetuhin ko. Siya ayon sa nararapat sa kanya. Hindi ko po sasaktan ang mahal niyong prinsesa. Iingatan ko siya at ituturing na tunay kong prinsesa. Ipaglalaban kahit kanino pa. Mahal na mahal ko siya. Isang tanong lang naman. Pero bakit parang may pa-speech na Carlos niyo ha? Kinilig tuloy ang isihi kasabay ang di maiwasang pamumula. Napakagatlabi sa pagpipigil ngiti niya. Lo si Mama. Panunukso ni Baby Aya. Habang si Mrs. Armstrong ay napalingon sa seryosong asawa. Umayo sa pag-upo bago bumitaw ng salita. Salitang may kasamang pagbabanta. Siguraduhin mo lang na hindi mo kami bibigyan Carlos Ocampo. Panindigan mo ang iyong mga salita. Dahil kapag sinaktan at pinaiyak mo ang nag-iisa naming prinsesa. Ako ang makakalaban mo talaga. O kuya ba't ngayon ka lang? Tanong ni Kath nang makasalubong ang kapatid niya. Kakalabas lang kasi nila matapos magpaalam na uwi na. Wala namang magawa ang mag-asawang Armstrong sa kadahilanang nakiusap ang mahal nilang prinsesa na umuwi na naman sa mag-ama. Ginamitan ng pa-cute at paawa effect pa. Kaya anong laban nila? Masyadong malakas ata powers ni Catherine at napapayag agad sila. Kuya nakikinig ka ba? Ulit ng CEO nang hindi man lang sumasagot ang kuya niya. Ngunit nang mapansin kung saan ito nakatingin talaga. Sinong nagsabi sa'yo na may karapatan kang titigan ng ganyan ang kasintahan ko ha? Hinila si Carlos at itinago sa likuran niya. Masamang tinitigan si Richard na ngayon ay nakangisi na. Gusto atang subukan at asarin siya. Ang ganda kasi ng... Shut up kuya. Kunot noong putol niya. Maghanap ka. Hinila ang mag-ama palayo sa kapatid niya. Naglakad papuntang sasakyan at pinapasok ang dalawa. Na siyang ikinailing naman ang nagpipigil tawa ng si Richard sa eksena. Kahit kailan napaka-possessive talaga. Kala mo naman agawan ha. Si Mr. Armstrong na nasa may pintuan ay napapailing na din pala. Nakita niya kaya yung inasta ng bunsong anak na kung makabakod ay mapapaatras ka. May pinagmanahan prinsesa ko ah. At nilingon ang asawa.